po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa araw na ito, sa oras na ito, Ama, na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin. Igit, O God, sa aming mga kapatid na nag-isang dibdib sa oras na ito, O God. Lord, tinataas po namin sa inyo ang oras na ito, Ama, ang gawain ito o ang pag-iisang dibdib ng aming kapatid. Ikaw po ang manguna, Father God, sa aming lahat na nandirito. Dalangin ko po ang bawat isa sa amin na patuloy, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang kumilos. I pray, Father God, ikaw po ang mag-ari sa lugaring ito, Ama. Dalangin ko, O Lord, anuman, Panginoon, ang mga nagawa po namin, kasalanan, pagkakamali, pagkukulang, kami lahat, Ama, patawad po. Lord, tinataas ko ang oras na ito, ang pag-iisang dibdib ng aming mga kapatid. Ikaw, Panginoon, ang kumilos sa kanilang buhay at sa aming lahat bilang saksi, Panginoon, sa kanilang pag-iisang dibdib. Dalangin ko, Ama, ang proteksyon mo po sa lugaring ito. Balutin mo po ng inyong banal na dugot. I pray ang katagumpayan po ng gawain ito o ng kanilang pag-iisang dibdib. Ito po ay ipagkaloob mo sa bawat isa, Ama, na punong-puno ng pagpapala, punong-puno ng pagmamahal na nanggagaling sa inyo, Ama. Lord, ikaw po, Panginoon, ang manguna. Samaan mo kami ng inyong banal na Espiritu. Ang lahat ng papuri, Panginoon, sa iyo lamang po namin iniaandog, Ama. I pray, O God, lahat ng mga gagamitin mo sa gawain ito, ikaw po ang kumilos. Dalangin ko po sa inyo, banal na Espiritu, ang katagumpayan ng bawat gawain ito, ang bawat isa, at ang katagumpayan ng bawat isa, ang protection mo at gabay ay sa pong ipagkaloob mo. I pray na walang anumang pagkilos ng kalaban o ng diablo sa lugaring ito, pagkus ang tagumpay na nagmumula sa iyo ay siya pong ipagkaloob mo sa amin mula sa umpisa hanggang ito ay matapos ng may pagmamahal na nanggagaling sa iyo. At ang victory po ng gawain ito, kiniklaim na po namin. At ang mga bisita na darating pa, dalangin po namin na makarating sila hanggang sa ito po ay matapos ang kasalang ito. Ito po ang aming samo at dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Oh, praise. So, blessed evening po sa ating lahat, mga kapatid. Palakpakan muna po natin yung ating mga celebrants sa gabi ito, no? So, napakabuti ng ating Panginoon. Narito po tayo, mga kapatid, nagtipon-tipon sa selebrasyon nito upang ating tunghayan, no? Ating ganapin sa bawat isa kasi one spirit, no, in one body of Christ. So narito tayo, mga kapatid, upang tunghayan ang pakikipag-isang dibdib ng ating mga kapatid. So ngayon, mga kapatid, nanyayaan ko po ang ating kapatid na ikakasal. Actually, kinasal na po sila, no? Spiritual wedding po ito. So ayun ang importante kasi ang Panginoon po ang nasa pagitan po natin dito. Amen? So ngayon, mga kapatid, tatanungin ko kayo. Ikaw, Jose Dr. Mabini, tinatanggap mo ba ang babaeng ito upang maging asawa, mamuhay, na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang, at iingatan sa sakit at sa kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayo'y dalawa ay nabubuhay?
Ikaw naman, Rosana Balitsa, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa, mamuhay ng magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, igagalang, at iingatan sa sakit at sa kalusugan, at tanging sa kanya lamang pipisan habang kayo'y dalawa ay nabubuhay? Amen. So ngayon, dumako po tayo sa pagbasa ng banal na kasulatan. So, di na po natin babasahin kasi mahaba, no? Ito po yung history ng ating Panginoon nung nilikha niya ang mga tao. Kung paano niya nilikha ang tao. No? So ngayon, ang mensahe po natin ay mababasa po natin sa Genesis chapter 2 verse 15 to 25. No? So dapat natin bigyan ng diin o kahalagahan o kahulugan kung bakit ba ikinakasal ang isang tao, no? O ang dalawang tao. Actually, mga kapatid, napaka-importante po ng pagkikipag-isang dibdib ng bawat isa, ng isang lalaki at isang babae. Kasi po nung unang panahon, nilalang ng ating Panginoong Diyos ang lalaki. Isang tao lang yan, nilalang niya. Diba? Nasiyahan ng ating Panginoong Diyos. So, makikita po natin dito yung sakripisyo ng ating Panginoong Diyos. Ginawa niya po yung tao, yung isang tao upang mamahala sa mundong ito. So ngayon, nagtaka ang Diyos, nag-iisa lang yung lalaki. Sabi niya, kailangan ko na meron siyang makasama. So naglalampusan ng mga hayop, no, ng mga dito sa lupa, ng mga may buhay. So napansin po ng Diyos na hindi po nababagay yung hayop. Sino po bang gustong kamukha natin yung hayop? Di po ba? Wala po, mga kapatid. So ang nangyari, mga kapatid, nagplano ulit ang ating Panginoong Diyos. Nung natutulog ang lalaki na si Adan, ay kinuha niya po yung isang tadyang niya. No, kinuha niya yung isang tadyang ni Adan at pinaghilom niya yan at ginawa niya pong babae. Kaya po nung makita ni Adan, nung binigay ng ating Panginoong Yesukristo ang babae, nasiyahan siya. Ay salamat sapagkat narito na ang aking kamukha, ang aking katuwang, ang aking kasama. So naintindihan po ba natin, mga kapatid, kung bakit nakikipag-isang dibdib ang bawat isang lalaki at babae? Kaya napakahalaga. Isipin niyo po yun, ang daming planong ginawa ng ating Panginoong Diyos. Kaya dapat bigyan po natin ng pagpapahalaga, no, ang isang kasalan, lalong-lalo na yung spiritual wedding na tulad nito, mga kapatid. Kasi ang pinakasentro dito ay ang Panginoon Diyos. Amen? Kaya sa ating dalawang kapatid na ikakasal, no, tunghayan po natin mamaya kung ano po yung mga kasagutan nila, kung ano po yung sasabihin nila, o kung paano po nila naiintindihan kung bakit importante yung ikinakasal. O, isipin niyo po yun, napaka-importante ng ikinakasal, mga kapatid. Kasi kaya pala nagsasama yung lalaki at babae. Kaya pala yung lalaki humihiwalay sa magulang at sumasama dun sa babae. Kasi yung lalaki ay para sa babae. Kasi yung lalaki ay yung babae galing sa tadyang ng lalaki. So magkasama sila. Kaya nga dapat yung mga lalaki dito, no, minamahal natin yung ating mga asawa. Galing sila sa tadyang natin, kaya nga dapat laging naka-embrace. No, kaya napakahalaga yung pagkikipag-isang dibdib ng bawat isa. Amen? So ngayon po narinig natin ang salita ng ating Panginoon, no, ang kahalagahan kung bakit po ikinakasal ang lalaki at babae at nagsasama sila at nagiging isa sila. So ngayon, mga kapatid, nais ko pong marinig, higit sa lahat sa mga magulang ng ikakasal, na sino pong nagbibigay ng pahintulot at pagpapala kay Jose Mabini at kay Rosana Balitsa upang ikasal. Sino po yung
may tutol dito? Wala po. Praise God. So, ipagpapatuloy na po natin ang kasalan, mga kapatid. So, dumako po tayo sa tipanan ng dalawang mag-asawa. So, magharap kayo. Magkahawak ang kamay. Asan yung mga ano nila? Sa pangalan ng ating Panginoon, Diyos, tinatanggap kita. Rosana Balicha, upang aking maging asawa, upang makasama at mahawakan mula sa araw na ito at magpakailanman, sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kasalanan, Sa sakit at sa kalusugan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan ka, upang mahalin at inaman, hanggang sa tayo'y paghiwalayin hanggang sa tayo patuwalayin ang kamatayan. ang kamatayan. Alinsunod Sunod sa banal na kautusan ng Diyos. sa banal na kautusan ng Diyos. Ito ang aking taos, Ito ang aking taos, pusong pangako sa iyo. pusong pangako sa iyo. So ngayon, babae, sa pangalan ng Panginoong Jesus, Sa pangalan ng Panginoon Jesus, tinatanggap kita, tinatanggap kita, Jose Jose Doctor, upang maging aking asawa, upang maging aking asawa, upang makasama at mahawakan upang makasama at mahawakan mula sa araw na ito wala sa araw na ito at magpakailanman, at magpakailanman, sa hirap at ginhawa, sa hirap at sa ginawa, kahirapan at kasagaanan, sa kahirapan at ginawa, sa sakit at kalusugan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin at ingatan ka upang mahalin at ingatan, hanggang sa tayo'y paghiwalayin hanggang sa tayo ipaghiwalay ang kamatayan. ng kamatayan. Alinsunod Alinsunod sa banal na kautusan ng sa Diyos, banal na kautusan ng Diyos, ito ang aking taos, ito ang aking taos, pusong pangako sa iyo. pusong pangako sa iyo. Tawag mo na mamaya mo na. So narito yung singsing. So ang singsing na ito ay panlabas at physical na simbolo ng isang spiritual at panloob na pagbubuklod ng dalawang pusong nangangakong tapat sa pagmamahalan. Ito ay gawa sa ginto, simbolo ng kadahalisayan na dapat maghari sa inyong pagsasama. Ito ay bilog, nagpapahiwatig na ang pag-ibig ninyo sa bawat isa at sa Diyos ay dapat walang katapusan. Tanggapin ninyo ang singsing na ito, tanda ng inyong pagkakilala sa pag-ibig ni Kristo sa inyo at sa pamamagitan ninyo. Open mo yung mic mo. Picture ka, di ba? So, Rosana Balicha, Rosana Balicha, binibigay ko binibigay ko sa iyo ang singsing na ito sa iyo ang singsing na ito bilang tanda bilang tanggap ng aking dalisay ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako
at papakasal ako sa iyo sa iyo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu ng Santo. Espiritu Santo. Suot mo. Yata magkasya. So ikaw naman, babae. Jose Dr. Mabini, Jose Dr. Mabini, ibinibigay ko sa iyo ibibigay ko sa iyo ang singsing na ito ang singsing na ito bilang tanda bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako Magpapakasal ako sa iyo sa iyo sa pangalan sa pangalan ng Ama, ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Banal na at Espiritu. ng Banal na Espiritu. May luhuran sila. Ayan yung mga una, no? Hindi, ayan, di, may uluuran sila. Ayan. Upo na lang. Upo na lang. Naman, upo na lang. Hindi naluluod. Maghanda yung Sige po, maganda po yung bail natin sa kayong court. Mauna po yung Yung kandila, Bail. pastor. So habang inahanda yung bail natin mga kapatid. So ang belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya. Inilalarawan din nito ang bukal sa loob sa pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki, sapagkat siya ang ulo ng kanilang bubuing pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Sunod po natin yung chord. So, ang cordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid, tulad ng isang matibay na cordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan magpakailanman bilang mag-asawa. Hindi dapat, actually, dapat sila magsasabihan yan. Ibibigay nila yan sa kanila, tapos sila magsisindi nito. Oo, mama. Nandun kay Joy. Joy, yung Bible daw. Sino Bible? So ito yung salita ng ating Diyos. Ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Tanggapin ninyo ang kaloob na ito bilang matibay at matatag na pundasyon ng inyong pagsasama. Nawa ito'y maging ilaw sa inyong tahanan, bukal ng kalakasan at pag-asa gabay sa buhay, at sandigan ng inyong pagmamahalan. Tanggapin po ninyo ang salita ng ating Panginoon. Sabay. Dalawang kamay. Sabay kayo. Unang tinatanggap ang salita ng Diyos, salita ng Diyos, Upang aming maging gabay, upang aming maging gabay, ilaw, ilaw, bukal ng kalakasan bukal ng kalakasan, at ng pag-asa, at
matibay na sandigan ng aming pagsasama, pagsisikapan namin na ito ay pamuhay na ituro sa aming mga magiging anak. So ito po ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. No? Ang aras ay simbolo ng pagpapalang nagmumula sa ating Diyos. Ito ay ibinibigay ng lalaki sa babae bilang isang pangako ng lahat ng kanyang ari-arian at tinatangkilik ay magiging pag-aari na nilang dalawa. Ito rin ay isang pangako na mula sa araw na ito, ang lalaki na ang tatangkilik sa babae at buong pagsisikap na bubuhayin niya ang babae. Tanggapin ninyo ang simbolo ng pagpapala ng Diyos. Kunin mo na siguro yung Bible. Siguro. Ay, lagay mo sa harap. Sabay ka. Lagay mo sa harap yung ayan. Pwede ko kunin yung Bible. Siguro pwede na ilagay sa lamesa. So, si Kendall. Bigay yata sa kanila, sila daw ang magsisindi. Ha? Bigyan nyo sa kanila. Pero nakalagay yung ano, pastor, paano sila tatayo? Ibigay nyo sa kanila. Pero nakano yung mga belo, pastor, paano sila tatayo? Nakalagay yung mga belo at ko, paano sila tatayo? Aalisin dapat mo na yan eh. Ba't sila lahat na sila? Aalisin mo muna. Punta sila dito? O dalhin yun? Wow! Sabay kayo dapat. So ito po yung pagsindi ng ating mga kandila. At silang dalawa ay magiging isa. Ang pahayag ng banal na kasulatan, ang pagsindi ng kandila ay naglalarawan ng pagiging isa ng dating dalawang buhay. Isang buhay na pinagsama ng Diyos at hindi na dapat maghiwalayin ng tao. Pwede nyo napatid. So ngayon mga kapatid, lapit po tayo sa balik po tayo dito. Lapitan po natin lalo na yung mga ninong at ninang upang ipanalangin natin po sila basbas para marami ang blessing. Yung magulang, tapos ninong-ninang, mga abay, yung po gustong sumali sa mga ating mga bisita, no? Okay lang po, itaas po natin yung ating kanang kamay. Makapangyarihang Diyos, manlilikha ng sansinukob, Panginoon at manunubos, may akda ng pamilya at tagapagtalaga ng pag-aasawa. Maraming salamat po sa inyo. Sa araw na ito, ang dalawa naming kapatid na minamahal mong lubos
ay nagpasyang tanggapin ang kaloob mong pag-aasawa. Hinihiling namin sa iyo na pagpalain mo sila. Tulungan mo po silang maingatan ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Gabayan mo sila sa kanilang araw-araw na pamumuhay upang hindi sila magkamali sa landas na kanilang tatahakin. Hayaan mo ang pamilya kanilang bubuuin ay maging isang huwarang pamilya na ikaw ang Panginoon at sa iyo lamang lubos na umaasa. Tugunin mo rin ang lahat ng kanilang pangangailangan sa araw-araw upang lalo pa nilang mapatunayan na ang Kristiyanong pagsasama ay isang pinagpalang pagsasama. Ito ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. So, hilingin po natin yung kotsa. Yung Diyos, Pastor. So, bigyan niyo po sila. So, itaas po natin yung ating mga hotsa. Bago ipagkanulo ang ating Panginoong Jesucristo, siya'y dumampot ng tinapay at pinagpira-piraso niya iyon. At kanyang sinabi, tanggapin niyo ito at bilang pag-aalala sa akin. Kainin po na. So, kunin po natin. Tas po natin ang kalis. Ganun din naman, matapos maghapunan, siya'y dumampot ng kopa at sinabi, inumin niyo ito at gawin niyo bilang pag-aalala sa akin. Sabay-sabay. So ngayon mga kapatid, ipinapahayag po natin sa harap ng Diyos sa kapulungan nito ang inyong pagnanais at pangakong lumagay sa banal na matrimonyo ng pag-aasawa. Ngayon sa pamamagitan ng kapangyarihan na ibinigay sa akin ng God is Love Church at ng Republika ng Pilipinas, ipinahayag ko na si Jose Mabini at si Rosana Balitsa ay mag-asawa na sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang pinagsama ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ng tao o ninuman. Sige po, taas po natin ang ating mga kamay. So tanda po ng basbas ng ating Panginoon sapagkat ang nagbabasbas ay ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance to you and give you peace. Amen. So ngayon po, inihiling ko na humarap ang bagong kasal sa kapulungan. Kayo harap dito.
So ngayon mga kapatid, brother and sister, kapatid sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan at buhay, ito po yun na po yung pinakahihintay ng lahat, na buong karangalan kong ipinapakilala sa inyo ang bagong kasal na sina Jose at Rosana Mabini, na sila ay kasal na. Pwede mo nang hanggang ulit. Dapat matagal. Hanggat hindi minto ito. Congratulations. Pwede na tayo mag-pictorial na. Wahid lagi ka. Alright, once again, ladies and gentlemen, please welcome our newlywed Mr. and Mrs. Rosana and Jojo Mabini. Palakpakan po natin ang ating newlywed couple. Ano yung damit niya dalhin sa harap? Yung sulat ng ating laban.